Praise God, salamat sa Panginoon. Magandang gabi po minsan pa sa bawat isa sa atin. At narito na naman po tayo para ipagpatuloy po natin yung pinag-aaralan natin na salita ng Diyos sa aklat ng Juan. Bago tayo po manalangin, hilingin po natin ang pagsama, ang gabay at pagtubay ng banal na Espiritu. Bitin po natin ang Diyos na pag-asa. Hallelujah. Jesus. Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibiko, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kaagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Hallelujah. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibiko, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kaagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, O Diyos, hallelujah, salamat sa katapatan niyo, Panginoon. Kayo lang talaga ang aming pag-asa. Kayo ang aming buhay. Patuloy naming ninanasa sa bawat araw, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Wala kayong katulad, wala kayong kaparis, di kayo nagbabago, di kayo nagmamaliw, O Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, kayo, O Diyos, kayo ang aming pag-asa. Jesus, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan, pararangalan ang iyong dakilang pangalan, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon, sa pagkakataon minsan pa na makapag-aral, makalapit sa inyo, O Diyos. Salamat sa katapatan, salamat sa kabutihan. Ang patuloy na panalangin namin, nais namin kayong mapaluguran, nais namin kayong maparangalan. Kaya kung may bahid po kayo ng karumihang nakikita sa bawat isa, patuloy na pakalinisin siya sa atin at gawing marapat kami. Lord, apart from you, wala kaming magagawa. Wala kaming pwedeng ipagmalaki sa inyong harapan. Lahat ay hayag sa inyo, O Diyos.
At ang nais namin, ang nais ng nasa ng aming puso, maparangalan po kayo. Habang nag-aaral kami ng inyong salita, mabigyang kaluguran namin kayo. Banal na Espiritu, patuloy nga pong samahan nyo kami, paunawa nyo po sa amin ang inyong salita. Patuloy na maparangalan po kayo sa buhay ng bawat isa. Paglukob ng inyong banal na dugo, ang patuloy na panalangin namin sa inyong mga anak, saan man sila naroroon, para sa bawat isa sa amin. Salamat sa inyo lang ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagluwalhati, dakila, karapat, dapat kayong purihin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Mabuti po ang Diyos. Mabuti po ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi, Brother James Terix. Magandang gabi. Salamat sa Panginoon. Patuloy tayong mag-aaral ng kanyang salita. Tuloy po natin yung pinag-aaralan natin dito sa Aklat ng Juan. Sa chapter 6 pa rin po tayo. Hindi pa tayo nakakaalis sa chapter 6. At basahin po natin. Mag-start po tayong magbasa sa verse 53. John chapter 6 verse 53. Ang sabi, sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero, ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw, sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Ang Diyos amang nagsugo sa akin ang pinagmumula ng buhay, at dahil sa kanya ay nabubuhay ako. Ganoon din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ako ang tinapay na mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain ng inyong mga ninuno, dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito nang nangangaral siya sa bahay-sambahan ng mga Hudyo sa Capernaum. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Magandang gabi po, Pastora Connie Mary Ann Nabus. Salamat sa Panginoon. Ito yung pinag-aaralan po natin. Siya ang tinapay ng buhay. Ang ating Panginoon, Jesus, ang tinapay na buhay. Na ito yung hindi nauunawaan, kagaya po ng pinag-aaralan natin, hindi nauunawaan ng mga nakakarinig. At sa bandang huli nga po nitong chapter 6, pati yung kanya mga tagasunod ay naguguluhan na rin. At may mga lumayo o umalis, hindi na sumunod sa kanya dahil dun sa mga binibitawan ng salita ng ating Panginoong Hesus. Nagdideklara siya, sinasabi niya, nagke-claim siya, siya ang anak ng Diyos, siya ang sugo mula sa langit, siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Hindi kagaya nung kinain ng mga ninuno natin, ng mga Israelita, nung sila ay lumabas sa Ehipto. For 40 years, kagaya nung lagi nating binabanggit, patuloy nating binabanggit, na for 40 years ang mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto patungo sa lupang pangako, nag-provide ang Diyos ng mana na kinain nila everyday. Nag-provide ang Diyos, bagaman sila nagrireklamo, may mga pagbulong-bulungan, nagmumurmur sila, may mga hindi pagsunod, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, tumatalikod sila sa ating Panginoon, and yet, napaka-faithful ng Diyos na pinaglilingkuran natin, yung Diyos na sumama sa kanila. Everyday, nagpo-provide ang ating Panginoon ng pagkain. Sabi nga ni Moses, hindi siya ang nagbigay, kundi ang Panginoon ang nag-provide noon para sa kanila. Kaya, salamat sa Panginoon. Yung pinag-aaralan po natin kagabi, yung lamb, yung perfect sacrifice, yung sacrifice nung sila ay umalis bago nung dumaan yung ang Passover, yung dumaan yung anghel ng kukuha o kikitil dun sa mga panganay ng mga Israelita man o mga taga-Ehipsyo na hindi susunod, pero ang pinaka-focus nito ay dun sa mga taga-Ehipsyo, kasi alam naman natin na yung dugo na nakuha doon sa lamb na kinain nila ay pinahi doon sa doorpost, kaya yung mga panganay ng mga Israelita ay na-save yun.
Kaya salamat sa Panginoon. Yung katawan ng ating Panginoong Jesus na sumisimbolo naman doon sa tupa na kanilang kinain. Kaya nga sinabi, ito yung sacrifice lamb, kasamang kinain with bitter herbs at saka yung unleavened bread, na sinabi yung bitter herbs ay nagsisignify sa bitter slavery ng mga ninuno ng mga Israelita nung sila ay nasa pagkaalipin sa Ehipto. Sa atin naman, sumisimbolo ito nung hindi pa natin nakilala, nung hindi pa tayo tumanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. Kaya nung tinanggap na natin ang ating Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas, tinatawag na tayong born again. Born again. Ibig sabihin, pinanganak na muli sa chapter 3 ng Aklat ng Juan. At pagkatapos nito na tayo nakakilala, kumilala, tinanggap natin ang Panginoon bilang personal nating tagapagligtas, kailangang makinig tayo sa utos ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan din ng pagbabasa ng kanyang salita o dun sa mga pangangaral na naririnig natin kagaya nito. At anong sabi? Pagkatapos nating marinig ang kanyang salita, kailangan sundin natin, kagaya po nung pinag-aralan natin kagabi. Kaya, nung tayo ay pumasok na sa mag-review lang po tayo, tapos ituloy-tuloy na natin. Nung tayo ay pumasok na sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas, ang sabi, hindi pwedeng bibiglang kagaya ng mga ibang tinutukoy ng Panginoon dito sa banal na kasulatan. Kailangan, kung pumasok tayo sa pagrelasyon sa ating Panginoong Jesus, tinanggap natin siya bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Ayon sa Mateo 22 verse 37, kailangan buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Kaya, salamat sa Panginoon, yan ang nais ng ating Panginoong Jesus, buong puso, hindi kalahati lang. Kagaya pag nasa simbahan tayo, hindi pwedeng yung katawan lang na present doon sa simbahan sa araw ng pagsamba, pero yung isipan natin ay napakalayo na pala o ibang niisip o iba yung laman ng puso. Hindi yun ang nais ng ating Panginoong Jesus. At pagkatapos noon, kailangan sundin natin. Sumunod tayo sa Kanya. Matthew 19 verse 17. At ano pa ang sabi? Ito ay nagdudulot ng kabanalan. Roma 6:22, yung pinag-aralan po natin kagabi. Napaka-imposible na kapag ang Diyos ang naghahari sa buhay natin at pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu, imposible na ang kasalanan ay paulit-ulit nating ginagawa. Kasi yung banal na Espiritu ang tutulong sa atin para wag na nating magawa pa. Yung salitang holy, di ba? Holy Spirit. Yun ang gustong maikonekta sa bawat isa sa atin na kung papaanong siya ay banal. Gusto rin ng Diyos tayo ay maging banal kagaya niya. Kaya nagdudulot ng kabanalan. Ang sabi dun sa Roma 6:22. Doon po tayo huminto kagabi sa Roma 6:22. Kaya basahin po uli natin kung saan tayo huminto. Saglitan lang po nating basahin. Roma 6:22, kagaya ng sinasabi ko po, madalas ang ikino-quote natin yung 23. Pero doon tayo sa 22. Pero pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. Sabi, at ang dulot nito'y kabanalan at buhay na walang hanggan. Salamat sa Panginoon. Alipin na tayo ng Diyos. At ang banal na Espiritu, siya ang patuloy na tumutulong sa atin para yung salitang kabanalan ay makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga nung tinanggap natin ang Panginoon bilang personal nating tagapagligtas, ang sabi dun sa 2 Corinthians chapter 5, kagaya po rin ng laging binabasa, laging sinasambit kapag ikaw ay nasa Panginoon na, ang sabi, 17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. Kaya salamat sa Panginoon nung tinanggap na natin ang Panginoon, nakikinig tayo sa Kanyang salita, nag-aaral tayo ng Kanyang salita, at ang Diyos ay buhay na buhay sa atin, inaalaw nating makakilo siya sa ating buhay, at ang banal na Espiritu ang patuloy na nagbibigay gabay sa atin, nagkakaroon tayo ng conviction pag hindi ayon sa nais ng Diyos yung ginagawa natin, at nagsisikap tayong sumunod, lumakad na may kabanalan sa Kanya. Yung dating buhay, hindi na nakikita sa bawat isa sa atin. Wala na. Tinalikuran na yung dating buhay kasi tayo ngayon ay sa ating Panginoon at si Kristo na ang nagliliwanag sa bawat isa sa atin. Bago na tayong nilalang sa isip,
Binabago na tayo ng Panginoon. Sa pananalita, binabago na rin tayo sa haka ng ating puso. Salamat sa Diyos, siya na ang napaparangalan, siya na ang napapaluguran. Kaya yung dati ay wala na. Amen? At kung sakali mang nagsisikap siyang bumalik, salamat sa pagsama, sa pagtulong ng banal na Espiritu, hindi siya pwedeng makapamuhay sa atin. Bakit? Tinalikuran na natin siya, at anumang tinalikuran at tiningi natin ng tawad sa Panginoon, hindi na pwede nating balikan pa. Kasi nais nating mapaluguran yung Diyos na pinaglilingkuran at siyang Panginoon ng ating buhay. Salamat sa Panginoon. Sabi dun sa Epeso, pumunta po tayo sa Epeso, chapter 4, verse 24. Ang sabi rito, salamat sa Panginoon. Ang sabi, Epeso 4:24. Ipinakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Amen? Katulad ng sa Diyos. Kaya yung buhay natin ay umaayon na, naghahawig na, ayon sa nais ng ating Panginoong Hesus, ayon sa kalalagayan niya. Kaya salamat sa Panginoon, napakabuti niya. Sinisikap natin at sa tulong, kasi kung sa sarili natin kakayanan, hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Pero sa tulong at pagsama ng banal na Espiritu, ayon sa wangis nung lumikha sa atin, at ang dating buhay ay hindi na maaring makapanghari sa bawat isa sa atin. Ano ang sabi dun sa 3:10 ng Kolosas? Ang sabi, at isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Amen. Ayon dun sa nag-create sa atin, lumalang sa atin, makikita yung buhay, makikita yung kaliwanagan sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit? Kasi yun ang nais ng Panginoon. Ayon doon sa image ng Creator natin, magliliwanag na ito sa atin. Bakit nagsisikap tayong lumakad ng may kabanalan sa tulong sa pagsama ng banal na Espiritu. Kaya kahit may problema, may mga pagsubok, mga bagay na hindi tayo maintindihan, sa pagsama ng banal na Espiritu, sa tulong ng ating Diyos, makakapagpatuloy tayo at magiging pagpapala tayo para sa iba. Tulungan tayong patuloy ng ating Panginoon. Ang sabi pa rin sa Epeso, bumalik tayo sa Epeso 2:10. Salamat sa Panginoon, napakabuti ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Amen? Noon pa, tinalaga na ng Diyos. Kasi ang gusto ng Panginoon talaga, mag-reflect, makita si Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin. Mapaluguran, maparangalan ng ating Panginoon. Kaya nga nung sabi niya, nung tinanggap natin siya, hindi lang basta bibig, hindi lang basta dineclare ng ating bibig. Ang gusto ng ating Panginoon mula sa puso, mga pusong nasasaktan, mula sa ating kaluluwa, buong pagkatao, buong pag-iisip, kasama na yon at ang nais ng Diyos sa buong sa pusong ito, buong pusong pagtanggap natin sa Kanya, yung katuwiran ng makita sa atin, sa paglabas na pagbuka ng ating bibig, yung katuwiran na paluluguran, na paparangalan ng Panginoon, yung kabutihan, itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Kaya nung tumanggap tayo sa Kanya, itinalaga na ng Diyos na ang gawin natin ay mabuting bagay na makapagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, napakabuti niya, amen? Tayo nilikha ayon sa wangis ng Diyos at yun ang nais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin, ang makita siya sa buhay ng bawat isa sa atin, anumang sitwasyon ng ating buhay. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ang sabi rito, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon at ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Amen. Ano ang sabi?
At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya, hanggang sa ang ating Panginoong Hesus ay makita sa bawat isa sa atin, sa pagbuka ng ating bibig, maparangalan ng Diyos, hanggang ang ating Panginoong Hesus ay lubusang maparangalan sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga sa English, from glory to glory, makita ang Diyos at tayo'y maayon sa kanyang wangis. Kasi yun ang nais ng Panginoon. Sino ba ang gusto nating maging kamukha? Sino ba ang gusto mo, kung papipiliin ka, sino ba ang gusto mo pag nakita ka ng tao? Sino ba ang gusto mong maalala nila sa'yo? O sino ang makita o maramdaman? Di po ba ang nais natin ng Panginoong Hesus? Kaya salamat sa Panginoong Hesus. Kaya nung tinanggap natin siya, pumasok tayo sa pakikipagrelasyon sa Kanya, sinusunod na natin siya, ang sabi, meron na tayo. Yung kaluwalhatian ng Diyos makita sa bawat isa sa atin. At ngayon, tatanggapin natin. Ano yung tatanggapin natin? Yung regalo. Ano yung regalo ng Diyos sa atin? Buhay na walang hanggan. Amen? Buhay na walang hanggan para sa bawat isa sa atin. Sino mang lumalakad sa nais ng Panginoon. Sabi nga dun sa Roma 6, basahin po na natin yung 23, kanina 22. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos, yung regalo ng Panginoon, dun sa nagsisikap, lumakad na may kabanalan sa kanyang harapan, anumang sitwasyon, anumang kalalagayan. Ano ang sabi? Ang kaloob ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoong Hesus. Amen? May buhay na walang hanggan. Kaya kung may problema, may tayo iniisip, may mga pinagdaraanan, kapatid, may buhay na walang hanggan. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Hindi mawawala ng kabuluhan. Ano man yung pinagtitiisan natin, ano man yung mga dinaraanan natin, every sacrifices na binibigay natin sa Panginoon, bawat pagpatak ng luha na hindi nalalaman ng mga tao, hindi nalilingid sa Diyos yan. May gantimpala. John 1:12. Santiago 1:12, James 1:12, mapalad ang taong nananatiling matatag sa pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin talaga may pagtitiisan tayo. Ano yung mga pagtitiisan? Yung mga pasakit, mga salitang hindi natin gusto o yung mga bagay na para bang magbibigay ng sakit ng ating damdamin. Kailangan magpakatatag tayo dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan. Ano man yung pinagdaraanan natin, may kapalit ito sa Panginoon. Hindi mawawala ng kabuluhan. 1 Corinthians 15:58, hindi mawawala ng kabuluhan anumang ginagawa natin para sa Panginoon. Salamat sa Diyos. At pagkatapos nito, alam natin, di po ba, may buhay na walang hanggan. Kaya nakapagtiis na tayo, ano pa man yung ginagawa natin, magpatuloy lamang po tayo. Ang sabi, magpakatatag dahil may mga pagsubok, may mga daranasin. At pero sa kabila nun, may regalo, may gantimpala. Sino ang makaka-receive noon ng gantimpala? Yung magtatagumpay. Kaya kailangan makapagtagumpay tayo. Amen? Makapagtagumpay tayo, ano man yung pagdaraanan natin. Nang sa ganon, aanihin natin, makakamtan natin yung mga bagay na ipinangako ng Diyos para sa kanyang mga anak na mga magtatagumpay. Yung buhay na walang hanggan. Kaya anong sabi dun sa Galatia chapter 6, huwag po tayong manghinawa na gumawa ng mabuti. Amen. Kaya kung kayo ay gumagawa ng mabuti, tuloy-tuloy lang. Hanggat wala pa tayo sa langit, tuloy-tuloy lang na gumawa tayo. Sabi sa 7:8, ang sabi ng Galatia 7:8, huwag ninyong linlangin ang sarili nyo. Ang Diyos ay hindi napadadaya ninuman. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Salamat sa Panginoon. Kaya kung ang nasa ng laman ay sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na Espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan. Kaya wag po tayong manghinawa dahil may buhay talagang walang hanggan para sa bawat isa sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. Ang sabi din sa Korinto, anuman
yung ginawa natin o pinagsakripisyuhan, mga pagsubok na pinagdaanan natin, na pinagtagumpayan, padadaanin pa yan sa apoy. At kung ito'y may mga matira, yun ang pararangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya salamat sa Diyos, napakabuti niya. Kaya nga ang sumulat ng aklat ng Juan, maniwala tayo si Jesus ang anak ng Diyos. Siya'y magpaparangal sa atin pagdating ng huling panahon. Yun ang mamanahin natin. Yun ang mamanahin ng bawat isa na magtatagumpay. Buhay na walang hanggan. Kasama natin ang ating Panginoong Jesus doon sa langit na bayan. Yung langit na bayan na napakaganda. Doon tayo maninirahan. Tayo manlalakbay lang sa lugar na ito. Kaya paulit-ulit na ipinapaliwanag ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi nga, doon sa, bumalik tayo sa Juan, basahin muna natin yung 54, ang sabi, pero, kailangan, ang sabi, pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Paulit-ulit po yan. At ito'y hindi maintindihan ng mga tao. Ano nga ang sabi? Kakainin ba natin yung kanyang katawan? Kagaya po nung pinag-aralan natin kagabi, yung katawan niya na nagkaluray-luray. Di po ba nga? Doon sa pag-aala-ala natin doon sa Holy Communion, di po ba? Pag nagsasanta sena po tayo, yung katawan ng ating Panginoon, nang sabi, pinagputol-putol niya to doon sa huling hapunan bago siya ipinako doon, bago siya ipinagkanuno ng kanyang alagad. Nung sabi, kumain sila ng huling hapunan, nagputol-putol ng tinapay at uminom ng saro. Nung sabi niya, ito yung kanyang katawan, pinagputol-putol. Kanin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sumisimbolo po yun sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Marahil noon ay hindi pa nila nauunawaan at talagang naguguluhan yung mga tao, kahit yung mga alagad. Pero nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, bago siya naipako sa krus, ano ang sabi? Yung Messiah na disfigured na ang kanyang buong katauhan. Na ano ang sabi? Dinuraan siya, nilatigo siya, ilang stripes yung tumama sa kanyang katawan. At yung mga tao na naka-experience ng mga himala, yun pa yung nagbigay ng pasakit. Kaya sabi nga nun, he suffered so much. Grabe. Ano sabi nga, hindi ka na magnanasa. Sabi nung nabasa ko, that even the most wicked, kahit walang puso, na masamang tao, nanginginig, nangangatal sa takot nung makita yung kanyang itsura. Bakit? Hindi na maitsurahan kung anong klaseng tao siya. Inalaw ng Panginoon yon para sa iyo at para sa akin. Para wala kang sabihin, Lord, hindi ka naman nasaktan hindi ka naman nabugbog, hindi ka naduroan, hindi ka napagsabihan ng ganitong bagay, kaya hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ko. Hindi. Higit pa sa nararamdaman ng bawat isa sa atin ang pinagdaanan ng Panginoon. Kaya wala tayong pwedeng sabihin. Ano ang sabi? Grabe. Ang sakit nga, di po ba? Dahil ang latigo noon, ang alam ko, matindi. Pag hinampas ka, masakit. Pero may mga talim-talim yun na kumakapit sa katawan. At pag hinatak yun, yun na nagkokos. Bakit nagkaluray-luray ang kanyang katawan? 39 times siyang hinagupit ng ganoon. At yung gumahagupit ay galit. Kaya kahit saan na lang tumama. Kaya noong sabi, ang kanyang katawan ay nagkaluray-luray. Talaga naman, para siyang malala pa sa langgunisa at saka tusino. Di po ba? Kaya salamat sa Panginoon. Tiniis ng ating Panginoon yan. Ano sabi? Pinagputol-putol bilang pag-alaala. Yung katawan ng ating Panginoong Hesus, bago siya ipinako sa krus, nagkaluray-lurayan dahil doon sa mga hataw, doon sa mga hampas. Hindi lang yun ang masakit. Ang masakit yung mga tagasunod niya, isa-isang nawala doon. Di po ba? Yun ang masakit doon, yung ginawa niya ng mabuti, yung ginawa niya ng himala, yung kumain ng tinapay, sila yung dumudura, sila yung sumisigaw na ipako sa krus. Tulungan tayo ng Panginoon. Huwag tayo magkaroon ng contribution sa sakit ng damdamin ng Diyos. Kaya ano sabi niya, magpakatatag tayo dahil may mga pagsubok, may mga pighatian, may mga masasakit na salita. Pero mapagtatagumpayan natin yan sa tulong at pagsama ng banal na Espiritu kung papaanong napagtagumpayan ng ating Panginoon. Kaya nga ano sabi, kainin natin yung pakikipagrelasyon natin sa Diyos, yung personal life natin sa Diyos, yun ang ibig sabihin ito para makapagtagumpay tayo sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu. Amen? At yung kanyang dugo, inumin natin everyday, lumapit tayo sa Panginoon para tumatag tayo, lumakas tayo. Hindi dugo talaga ang iinumin natin, pero yung pakikipagrelasyon natin sa Diyos, yung
Dugong yun na tumigis noon sa krus ng Kalbaryo. Wala pa nga sa krus, umaagos na yung dugo niya. Bakit? Dahil yung katawan niya ay nagkakaluray-luray na dun sa sakit, dun sa mga bugbog, dun sa hapdi na kanyang naranasan. At hindi yun ang mas matinding sakit. Yung ginawa niya ng himala, yun ang sumisigaw, yun ang masakit sa lahat. Pero tiniis ng Panginoon yon para wala tayong idahilan. Panginoon, hindi nyo nadaanan o hindi nyo naranasan yung dinaanan ko. Wala tayong masasabi sa Panginoon. Kahit anong sakit ng pinagdadaanan mo, kapatid, kahit anong tindi ng pinagdadaanan mo, sakripisyong pinagdaanan mo, pinagdaanan ng Panginoon yan. Kaya salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Yung dugo niya na tumigis noon sa krus ng Kalbaryo, yun ang naghuhugas sa ating mga kasalanan. Yun yung nagbibigay para malinis ang bawat isa sa atin. Kaya kailangan talagang makibahagi tayo. Pag tinanggap na natin ang Panginoon, kagaya ng mga pinag-aralan natin, magpatuloy tayo. Walang pinangako ang Diyos na patag na daan, na diretso lang ang daan. Ang sinabi niya, kainin nyo ang aking katawan, inumin nyo ang aking dugo. Kung paanong may dinana siya mga sakripisyo, paghihirap, na hindi maintindihan ng tao dahil ayaw nilang paniwalaan, ayaw nilang tanggapin. Kasi ang banal na espiritu ay wala sa kanila. Kaya hindi nila maintindihan yung paliwanag ng ating Panginoong dito. Kainin nyo ang aking katawan, inumin nyo ang aking dugo. Hindi nila nauunawaan kasi ayaw nilang sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya salamat sa Diyos. Bagaman hindi nila maunawaan, ang sabi rin doon sa verse 60, nang marinig iyon ng mga tagasunod ni Jesus, marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang itinuturo niya, sino ang makakatanggap nito? Amen. Kahit yung mga alagad niya, yung mga... Bakit? Sino ba makakaunawa nun? Hindi pa naman namamatay ang ating Panginoon, hindi pa nila nakikita na nasusugatan, nagkakaluray-luray yung kanyang katawan at ang dugo niya ay tumitigis na doon sa kanyang katawan habang ito'y nasusugatan. Kaya sila din ay hindi makapaniwala at ano sabi, napakahirap tanggapin. Kaya ang sabi sa 61, kahit walang magsabi sa kanya, alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang mga tagasunod niya dahil sa mga itinuro niya. Kaya sinabi niya sa kanila, hindi nyo ba matanggap ang sinasabi ko? Kahit yung mga tagasunod niya, hindi rin matanggap. Mga kapatid, salamat may banal na espiritu na siyang patuloy na magpapaunawa sa bawat isa sa atin. Hindi dugo ng tao ang iinumin natin, hindi katawan ng ating Panginoon. Yung tinapay na pinagpira-piraso, sumisimbolo lang yun sa katawan ng ating Panginoong Jesus na nakita natin, di po ba at sinabi, wala na ngang magnanasa. Ang sabi ng Isaiah 53, kung babasahin natin, talagang yung pasakit, yung paghirap, yung bugbog, na dinanas niya para sa bawat isa, tiniis yun. Kapatid, ganun tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus. Basahin po natin ng Isaiah 52:14 bago tayo manalangin. Isaiah 52:14. Madalas pong binabasa ay Isaiah 53. Ang basahin po natin ay ang 52 verse 14. Ang sabi rito, 52 verse 14. Sabi, marami ang magugulat sa kanya dahil halos mawasak na ang kanyang muka at parang hindi na mukha ng tao. Ganon ang pagdescribe sa ating Panginoong Jesus, kapatid. Dahil yan sa iyo, dahil yan sa akin. Kaya anong sabi dyan sa binasa natin? Magpakatatag ka, maraming problema, maraming pagsubok, maraming pag-uusig. Bakit? Kung papaano lang inusig ang ating Panginoon, kung papaano silang nagsabi ng hindi maganda sa Diyos, ganon din ang mangyayari sa atin. Pero laksan mo ang iyong loob. Anong sabi ni Pablo? Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection, at makibahagi dun sa mga paghihirap niya. Kaya kung may mga paghihirap kang dinadaanan, may mga pagsubok, mga pangit na sitwasyon, kapatid, nakikibahagi ka sa paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Nakikibahagi tayo sa paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Magalak ka pag may problema. Bakit? Nakikibahagi ka sa paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Magalak ka pag may umuusig sa iyo dahil nakikibahagi ka sa paghihirap ng Panginoong Jesus. Kung nasasaktan ka dahil sa paglilingkod sa Panginoon, magalak ka dahil nakikibahagi ka na sa paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Hindi pwedeng ang ating Panginoon ay nasaktan, nabugbog, inalimot
magmura, pero ikaw, ako, ayaw natin. Hindi pwede. Kagaya ng sabi ng Apostol Pablo, makibahagi tayo sa paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Huwag nating kakalimutan, hindi masasayang ang lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. May langit na bayan, hindi maintindihan kahit ng mga alagadian. Ano ang sabi nila? Napakabigat ng itinuturo mo, ng sinasabi mo. Kahit sila, yung mga alagad ay nagbulong-bulungan na. Pero salamat, may banal na Espiritu na patuloy nating ina-acknowledge sa ating buhay. Kaya imposible na hindi natin kailangan ng banal na Espiritu. Siya yung tutulong para sa bawat isa sa atin na maunawaan natin yung sinasabi, yung banal na kasulatan, kung ano yung nakasulat dito. Siya yung tutulong para makapagtagumpay ka sa iyong kahinaan, para ikaw ay lumakas, para ikaw ay tumatag. Pag dumating na yung mga sitwasyon na hindi natin gusto sa ating buhay, ang banal na Espiritu ang tutulong para makatawid tayo. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat sa inyo, Panginoon. Napakabuti nyo, napakabuti nyo. Ang sabi ng inyong salita, hindi na maitsurahan kung kayo ay tao. Tiniis nyo ang lahat ng pasakit. Tiniis nyo ang lahat ng hagupit, Panginoon. Marami sa ginawa nyo ng himala ang sumigaw ng ipako sa krus. Marami doon sa kumain ng tinapay ang dumura sa inyo at pinagtawanan kayo. Lord, huwag mangyari sa amin na pagkatapos naming maka-experience ng himala, na pagkatapos naming maramdaman ang iyong pag-ibig, O Lord God, ay tumalikod kami dahil sa mga masasakit na salita, mga pagsubok, mga problema, mga karamdaman, mga kawalan, Panginoon. Ang sabi ng Apostol Pablo, makibahagi sa paghihirap. At kung kami ay dumadaan sa mga pagsubok, kapighatian, karamdaman, kawalan, nakikibahagi na kami sa paghihirap nyo, O Lord God. Hindi man literal na pasanin namin ang krus. Nakikibahagi na kami, Panginoon. Salamat, Lord. Abutin nyo ang inyong mga anak na nakikinig, Panginoon. Hindi literal na kakain kami ng katawan ng tao o iinom ng dugo. Pero yung paghihirap nyo, Panginoon, nagkaluray-luray ang inyong katawan dahil sa pagmamahal nyo sa bawat isa sa amin. Kaya pag dumarating na yung mga sitwasyong nasasaktan kami, maalala namin at huwag naming makalimutan yung paghihirap na dinanas nyo para lang magkaroon kami ng kaligtasan, Panginoon. Kagaya ng sinabi ng Apostol Pablo, O Lord God, maging kabahagi sa paghihirap nyo, O Diyos. Abutin nyo ang inyong mga anak sa oras na ito, saan man sila naroroon, sino man yung dumadanas ng mga problema, pagsubok, kapighatian, kawalan. Hayaan nyo nga, Panginoon, yakapin nyo sila ng inyong mapagpalang kamay. Maramdaman nila ang inyong presensya sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Oh, Holy Spirit, talagang kailangan namin kayo dahil hindi kami makakapagpatuloy, Panginoon, kung wala ang pagsama ng banal na Espiritu. Kaaliwan nyo'y dumaloy para sa inyong mga anak, O Diyos. Kaaliwan nyo ay dumaloy, Panginoon. Ma-experience nila ang inyong presensya. Patuloy tayong lumapit sa pinagmumula ng kaligtasan, pinagmumula ng kalakasan, pinagmumula ng buhay na walang hanggan. Salamat sa inyo, aming Diyos. Salamat sa inyo, aming Diyos. Kayo lang talaga ang aming pag-asa. Salamat sa banal na Espiritu na ipinadala nyo na patuloy na aagapay, tutulong, magpapaalala, magbibigay kalakasan, magbibigay kaaliwan, magbibigay kapayapaan, magpapatatag sa bawat isa sa amin. Kapatid, magpakalakas ka sa presensya ng Panginoon. Huwag mong hanapin sa tao ang kaligayahan. Huwag mong hanapin sa tao ang kalakasan. Ang Diyos lang ang makasasatisfy ng bawat isa sa atin. Ang Diyos lang ang makapagbibigay katatagan at magtutulong para makatawid ang bawat isa sa atin. Taas ko po, Panginoon, O Diyos, ang door of faith sa pangunguna ng Pastor Joseph. Pinagpapala namin ang lingkod niyong ito, Panginoon. Alam niyo ang kanyang mga panalangin, O Diyos, kasama ng mga pastor, O Diyos, lahat ng kapastorahan, Panginoon, sa ilalim niya, direct man o district, bawat district supervisor, ang mga pastor, O Lord God, sa mga liblib na lugar, sa kabundukan, sa
kapatagan sa syudad, O Lord God, kahit doon sa nais sa ibang bansa, Panginoon, o dito sa Pilipinas, ang patuloy na katatagan, ang kalakasan, ang inspirasyon, ang pagsama ng inyong banal na Espiritu ay patuloy na managana sa bawat isa sa amin. At kapag kami ay dumaranas ng problema, pagsubok, kapaghatian, kawalan, O Diyos, ano pa mang bagay ito, salamat, nakikibahagi na kami sa paghihirap niyo. Huwag naming makalimutan, ginawa niyo ito dahil sa pagmamahal niyo sa amin. At gawin din namin, Panginoon, ang pagsunod, ang paglakad na kahit may problema, pagsubok, dahil mahal namin kayo. Hindi kami gagawa nito dahil ano paman, kundi dahil mahal namin kayo. At ang pagsama ng banal na Espiritu, ang patuloy na tutulong sa amin. Abutin niyo ang inyong mga anak na nakikinig ngayon, Panginoon. Abutin niyo po ang inyong mga anak. Patatagin, palakasin kami, Panginoon, at patuloy na mapaluguran kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo, Ama. Kayong patuloy na maparangalan, patuloy na maluwalhati. Sino man yung nagtatrabaho, Panginoon, Lord, yung mga pumunta ng ibang bansa para magtrabaho, tinataas ko sa inyo. Nagbigay sila ng panahon, nagbigay sila ng buhay para magamit sa inyo. Ingatan at patnubayan niyo po sila na kung paano niyo silang ginagamit doon, O Lord God. Gumamit din kayo ng mga tao para sa kanilang mga mahal sa buhay, O Lord God. Ingatan at patnubayan niyo sila. At kapag dumarating na yung panahon na hindi nila alam kung anong sasabihin nila, salamat, salamat, nariyan kayo na patuloy na tutulong sa kanila. Salamat po sa inyo, O Diyos. Taas po namin yung prayer and fasting sa Saturday, Panginoon. Kayong patuloy na mabigyan namin kaluguran, maparangalan namin kayong sama-sama, O Diyos, na lumapit kami sa inyo. Hindi kami magsasawang lumapit at magtiwala sa inyo dahil alam namin kay Diyos na mabuti, dakila at tapat. Asin po namin ang foundation sa linggo, Panginoon. Salamat for 45 years at marami pang taon, Panginoon. Patuloy na itatawid niyo kami at ang pagsama ng banal na Espiritu ay patuloy na may experience ng bawat isa sa amin. Sa inyo ang pinakamataas na papuri dahil karapat dapat kayong purihin, dakilain at luwalhatiin. Salamat po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa katapatan ng Panginoon. Ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti. Magandang gabi po sa inyong lahat. Diyan po sa mga taga Marinduque, Pastor Alex, Pastor Pulon, at doon sa ibabang pastor na nakikinig at nanonood, Pastora Gina, Yen. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo dyan sa taga Taiwan, Pastora Sister Flor Abuesa sa Bukidnon. Salamat sa Diyos, loobin ng Panginoon, baka next year makarating na po kami dyan. Pastor Sherwin, patuloy na pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din si Pastora Eva. Salamat sa Panginoon. At sa Sunday po ay foundation natin. Salamat sa Panginoon. Patuloy niya tayong itatawid. Nasa comment po yung mga address natin, mga gawain sa ibang bansa. Kung meron kayong mga mahal sa buhay, nais nyong ipa-follow up o abutin, nandyan po sa comment. Kontakin nyo lang po. Salamat dun sa mga nagre-response. At meron na pong kinokontak yung ating mga ibang pastor doon. Kaya patuloy po tayong magtulungan sa panalangin. Prayer and fasting po natin sa Saturday. First Saturday of the month. At nandyan na rin po sa comment yung address sa Hong Kong. Kung meron po kayong mga kapatid, kamag-anak, mahal sa buhay sa Hong Kong, nasa comment po, Door of Faith Hong Kong. Nandyan po sa pangunguna ng Pastora Nerissa, Pastora Ani, Pastora Maribel, at marami pang manggagawa, Dines, Sarah, kamusta na rin, friends, at dun sa iba pang mga kapatiran dyan. Salamat sa Panginoon at palain ng Diyos. Pastor Ace, magandang gabi po sa inyo dyan sa Taiwan. Patuloy na samahan kayo ng Panginoon. Si Pastora Feli sa Qatar, God bless you. At sa iba pang bansa. Salamat sa Panginoon, sa Diyos ang papuri, maparangalan po at ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Magkita-kita po tayo muli bukas. Salamat sa Panginoon. Amen.